Base pa rin sa report ng COA, ginastusan ito ng 237 million pesos ng probinsya ng Batangas na inutang sa isang bangko. Noong 2018, may mga inabutan kaming nagtitinda sa ibabang bahagi ng gusali. Ito po ang dinat na namin. Hindi ko siyempre kami muna ang gagamit habang wala pang pinaplano si Governor para dito. Dahil hindi na pakikinabangan, unti-unti na rin nasisira ang ilang bahagi ng proyekto. Matapos ang 8 taon, inabutan naming nakatenga pa rin at mas marami ng sira ang istruktura. Ilang mga bintana na ang nasira at nawala. Nangalawang at sira na rin ang mga linya ng kuryente. Mas marami ng mga bitak sa pader. Ang mga palikuran, sira-sira at tungkab na rin. At ang roof deck, tinubuan na rin ng halaman. Ang istruktura, mas naluma na. Ang inabutan namin noong mga residente na nagtayo ng mga tindahan sa labas ng gusali, pinaalis na rin daw. Ang aming dinatnan, ilang mga nakaparadang sasakyan. Sa harapan ng gusali, may ilang nakatirang mga residente. Ang iba sa kanila, ang mga dapat sana ay beneficiary ng livelihood center. Kaya kami po nanghihinayang dahil maganda na sana ang pwesto at maganda na ang tayo na wala pa. Kung nabuksan po yan at natuloy, ay kami po ay may pwesto diyan, nakukuha kami para makapagtinda ako ng aking hanap buhay na pagtitinda ng isda. Nakilala rin namin si Mary Lou. Isa siya sa mga nagtinda noon sa labas ng gusali. Hindi namin alam kung ano sistema, bakit kami ay alisin diyan at kesyo sasaraduhan yung Terminal 3. Kaya ang ginawa sa amin, kami pinalabas din sa karsada na wala na yung mga tao. Sabi ari na daw ang gagawin daan. Tapos nung ginawa namin arindaan, 3 din lang yatang taon, pinasaraduhan naman, yun naman ang binuksan. Kaya hindi na namin maintindihan. Makalipas ang ilang taon, unti-unti raw tumamlay ang kanilang hanap buhay. Binakuran daw kasi ang likod ng livelihood center. At mula noon, wala na mga pasaherong dumaraan sa gusali hanggang ang kanyang tindahan tuluyan nang nagsara. Yan, nandito yung, ayan, ang mga paninda ko. Oh, nakatambak na lang na ganyan. Ang aking mga paninda, halos hindi ko na maipagbili. Oo, kaya nga ako'y naiiyak na lang din kasi hindi ko nga alam kung paano ko ipagbibili itong mga pinamuhunanan ko nga para nga ako'y kumita. Ganito lang ang nangyari. Baka dadating ang araw, may expired na, maipagbili ko pa ito. Hindi namin nga alam kung ano ang sistemang aming kakaharapin din dahil wala namang nakikipag-usap sa amin para kami ilagay sa tama, sa ayos. Dekada na ang lumipas pero hindi pa rin mawala ang kanilang panghihinayang sa gusaling dapat sana'y nakatutulong sa kanilang kabuhayan. Pag kami nga tinitingnan nga namin yung building na yan, sayang lang aring building na ari. Simula nung tinayo ay hindi man lang talagang totally na pakinabangan. Pinuntahan at pinadalhan namin ng sulat ang Kapitolyo ng Batangas para kuhanan sila ng pahayag. Pero busy raw ang kanilang mga tauhan sa ngayon at wala pa raw pwedeng makaharap sa amin. Pero una nang nagbigay ng panayam si Governor Mandanas noong 2018. Kasi pag alis ko, yung sumunod sa akin, hindi na rin itinuloy. Hindi itinuloy. So, pagbalik ko dito, ganun pa rin. Well, it was worse. Yung building. So, one of the first things we did, first 6 months, nilinis, inayos, and then we tried it. We got the help of somebody from Divisoria and from Baclaran to sample, for yung mga ganon. And we gave employment immediately to the vendors. We gave them space inside. Walang renta. Para lang testing muna. Para sa isang engineer, may epekto sa integridad ng pasilidad kapag matagal itong nakatiwangwang. Also whether the structural element may be severely affected o di ma-penetrate ng water yung mga structural member mo na hindi naman siya dinesign para sa gano'n. It will take years na gano'n siya naka-expose
So, kailangan ng re-evaluation. And pag nag-re-evaluation, if you found out na nag-disintegrate or na-reduce ng strength, sunod doon is retrofitting. Bagong pondo naman, sayang. Sa hirap ng bansa natin mas maraming fund na dapat napuntahan kaysa mag-start ka ng project na hindi mo kayang tapusin.